I know for sure these baby boys will grow up like gorgeous men. Di na ako magtataka kung maraming maghahabol sa kanila. But I don't want one of them to be Gaya's first heartbreak. Nakakatawa. Nasa tiyan pang baby ngunit ganun ang iniisip ko. Di ko lang mapigilang mag-isip at i-imagine si Gaya pag dalaga na. Baka mamaya siya pang mapaiyak ng mga lalaki. Choose baby. Wala pang anak si Drake kaya itong dalawa muna. Nangunot ang noo ko at lalo naging problemado. Mahirap mamili sa dalawang bata. At bakit ako? Si Gaya ang mamimili. Tyron even looked at my baby Bob lovingly. Akala ko ba ayaw mo kay Remo? Si Zero ang gusto mo, di ba? Dinig ko ang mahina niyang protesta at nangunot ang noo. Napahigpit pa ang hawak niya kay Zero kaya umiyak to ng mahina. Lalo kong napatawa nang magkumahog siyang tumayo at ibalik kay Kalisto ang bata. Maging si Remo binalik kay West, even Castor smirked at Tyron. Si Drake lang yatang team-team na nakatunghay at nilingon ng mga bata. Nailing ako matapos makitang nagreklamo pa si Tyron sa kanila bago bumalik sa akin. Agad siyang umupo at yumakap sa bewang ko. He even sniffed my hair inside. I also want a baby boy, baby, request ni Tyron. Napangisi ako at nilingon siya. Ipagkasundo na lang natin si Gaya kay Remo o kay Zero. Agad sumama ang tingin niya at sinaman ng tingin ang kaibang abala sa mga pag-inom. I don't like their genes. I want baby boy with their own flesh and blood, baby. Kahit ilan, Tyron? Gumuhit ang ngiti sa labi niya. Di na itago ang tuwang kumistap sa mata niya. Di na pigilan inabot ko ang labi niya tinalikan. Di maiwasang mangiti sa nakikitang larawan sa isipan ko. Our growing family. I'm deeply thankful I followed him and he followed my heart. Di ko lubos maisip na kapalaran ko'y katabi ko na. Hindi ako magsasawang mahalin ka, Tyron. To have, to hold, and to join him. All yours, baby. Pauwin ko na mga kumag na to. Oras dapat nating dalawa to eh. May hinang reklamo nito na kinangisi ko. Tyron's POV. What I didn't expect is when she told me that I'm the father. God, I am the father? I didn't know what happened next. Sa sobrang kabog ng dibdib ko, kinakapos ako ng hininga and then it went black. I love you, Tyron. That was the sweetest words whispered into my ears. How I want to tell her I love you for a million times. I love you, baby. Masuyo kong bigkas matapos matantong ito na. Sa akin na si Janine at Bitbit sinasapupunan niya ang anak naming dalawa. Ngunit napangwi at nakapakapit ng mahigpit sa braso ko. Hindi ni Janine nilapag ng maayos ang kutsara sa hapag at basta nilang tumayo. Nangunot ang noo ko at pilit siyang inalalayan. What happened? Are you alright? Hikbi ang sagot niya at hinampas na mahinang braso ko. I have no idea what's happening, not until she glared at me. Mahanganak na ako, Tyron. Nanlaki ang mata ko at nahirapang huminga. Nanginid ang luha sabay ng kalabog ng puso ko. Nawala rin ang paligid ko at naglahong paningin ko. Tyron, wag kang hihimatayin. Dalin mo ako sa ospital. I blinked my eyes and hurriedly ran into the staircase. Tyron, taas yan. Dito ang pinto. Ines akong napamura at tumakbo pabalik sa kanya. Binuhat at dinala sa gate. Nataranta pa ako nang huminto ang sasakyan sa tapat ko. I hurriedly put Janine on the passenger seat and settled myself on the back seat. Ako dapat dyan, Tyron. Namilog ang mata ko at namura ulit. I even heard chuckles from the driver. What the? Tyron, gusto kong suntukin ang sarili sa pagkakamali. Ngunit muling dumain si Janine. Janine held my hand tightly. Ako na nag-adjust at tumakwang papalapit sa kanya. Mabilis ding pinunasan ng butil-butil niyang pawis sa noo. Hindi ka na makakaulit, Tyron. Huwag mo namang sabihin yan, baby. Malambing ko si Janine na sinuyo at tinalikan sa pisngi, ngunit mas tumalim ang tingin niya. Ayoko nang manganak, Tyron. Lalong kumabog ang dibdib ko sa pagsigaw niya. Dumoble pa na makitang papalapit na sa ospital. Tyron, lalabas na yata si Gaya. Sandali, lalabas din ako. Nagmamadali kong binuksan ang pinto, ngunit hindi ko mabuksan-buksan. Puisit ka, Tyron ha. Huli mo na to. Baby naman, kalma lang. Marahan ko siyang inalalayan at tumawag ng nurse. Nakahinga na ako na maluwag at tumupo doon at nagulat na lamang sa hampas ni Janine. Tyron, alis dyan. Ako manganganak, hindi ikaw. Nang umupo ako sa wheelchair. Sorry baby. Tumalima ako at mabilis siyang tinulungang umupo doon. Nanliit pa ako sa matalim niyang tingin pero nangingiwi. Tyron, huli mo na to ha. Nako, buisit ka. Hindi ko alam kung paano siya mapapaamo. Di siya matigil sa pagsigaw. Tinanggap ko na lang. Even myself, I don't know what to do.
Kung di pa bumukas ang pintuan ng ER, hindi na ako kakalma. Hanggang dito na lang po kayo. Tumango ako at mabilis sinalikan sa sentido si Janine. You can do it, baby. And you cannot do it again, Tyron. Ngumawi ako at napakamot sa sariling batok. Hinayaan ko lang dalhin si Janine sa loob, and that was my longest feeling of nervousness. Nako, lalabas ng prinsesa. Pinagpapasalamat kong sumunod si Manang Karing at tinawagan sila Mama Imelda. Pabalik-balik ako naglalakad, minsang uupo, ngunit tatayo rin at dudungaw sa pintuan ng emergency room. Kung pwede lang saluhin ang sakit at panganak, ginawa ko na sana. Ngunit wala ako magawa kundi magdasal. A safe delivery is my prayer. Hindi pa ba lumalabas? Si Mama Imelda. Tumigil ako sa paglalakad at lumapit sa kanila ni Daddy Ruben. Wala sa loob na napayakap ako kay Mama. I felt her crying and I cried. Mama, magiging daddy na po ako. Congrats, anak. Even Daddy Ruben tapped my shoulder. Congrats, my man. That is also the longest waiting I made. Kaya naman pagkalabas ng doktora na una na akong lumapit. How is she, Doc? Ang kabog sa dibdib ko'y walang tigil. All I want to know is the good news. Nakahinga ako na maluwag nang umiti ang doktora at ilahad ang kamay niya sa akin. Congrats, mister. Safe delivery and a healthy baby girl. Ita-transfer lang sa nursery room, then you can check on her. Well, Miss Janine will be transferred into the private room. Congrats! Happy and joy are not enough words to explain my blessedness and gladness. And I felt delighted when I saw Geya. She is sleeping soundly. She looks exactly like Janine. She got her mother's heart-shaped face and pouty thin lips. And she got my freckles. I promised to protect her and to guide her rightly. Wala na yata akong mahihiling pa. This is my family. My forever treasure. Last mo na yan, Tyron. Ayoko ng mga anak. I turned to her and looked at her with disbelief. Paano ko sasabihin gusto ko pa ng anak kung nanliliit ang mga mata ni Janine? Baby, I want more. Ikaw ang papaturukan ko ng birth shot control kapag humirit ka pa. Napangawi ako at napataas ang dalawang kamay. I guess I lost. Hindi ako mananalo sa langit. Daddy, will mommy love it? Tinaas pa nito ang hawak na inoki mushroom. Her innocent eyes are expecting. Even her long lashes says she's waiting. Di ko lubos maisip na galing siya sa akin. My baby. Of course, baby, that's enough. I saw how she pouted her lips and how she held the mushroom tightly. Isang pakiusap pa sa tingin ko iiyak na siya. I want more, Daddy. Let's grill them. She pouted more and even showed me her teary eyes. Papagalitan ako ni Janine kapag napansing umiyak si Geya. Agad kong binuhat si Geya at pinunasan ang mga luha niya. Enough, baby. Okay na. Dadalhin natin lahat. Lulutuin na ni Mommy. Ngunit umiling siya at niyakap ang hawak na maliit na basket. No, Daddy. I'll cook it. Napangiti ako at hinalikan siya sa noo. My baby loves cooking too. Manang-mana sa mama niya pagdating sa pagluluto. Kaya talo ko kapag nagsama sila sa kusina. Okay, magmumukbang tayo ng mushrooms. She giggled and hugged me tightly. My heart felt warm. Ang maliliit niyang bisig at mainit na yakap sapat na para mapangiti ako. Before, I have no one, but when Janine's parents sheltered me, I have everyone, and this cute little one is my bonus. Kung di lang magagalit ng malaki kong baby, agad ko nang sinundan si Geya eh. Pero dahil tigagawa lang ako, talo ko nang sabihin niyang mag-family planning kami. Mommy, let's grill this! Mabilis nagpumigla si Geya pababa sa akin. Mommy, let's cook! Let's cook! Napangiti ako nang marinig ang mahinang pagtawa ni Janine at maingat na pagbuhat kay Geya. That's my Janine and Earth. Hindi ko alam anong mabuting ginawa ko at binigyan ako ng mundo. A world I can call mine and adore. Ano, Tyron? Di mo kami sasamahang magluto? Tinaasan ako ni Janine ng kilay at nginisihan. Kusang umangat ang gilid ng labi ko at naglakad palapit sa kanila ni Geya, but to my dismay, mabilis silang bumaba papuntang kusina. They even tried to run, kaya't binagalan kong lakad para di sila maabutan. Tumigil lang matapos maibaba ni Janine si Geya sa upuan. Talo ka, Daddy! Sumusukong napabuntong hininga ko tuluyang lumapit sa kanila. Janine even smirked at me and pointed to our daughter who has a wide smile. Kapag nakagawa ako ng kakampi, talo kayong dalawa. Himutok ko pa. Kahit ang mag-ayos sa ihawan, ako ang gumawa. Maging sa pag-ihaw ako rin. I thought you'll be the one to grill this mushrooms, princess. Nilingon ko siya at nahuling printing nakaupo sa upuhan. Pinapapak ang chocolate powder sa braso. No, Daddy. Mommy said you volunteered, so do the job. Volunteered?
Wala yata ako maalala nagpresenta ako. The last thing I remember, they volunteered. Di ko mabibig, sumunod ako, ngunit hinarap ko rin si Janine. And I found her smiling on the back doorway. Nangingisi pa atang nakikita akong nahihirapan. I smirked. Later tonight, you'll moan, baby. Tinago kong ngisit nagpatuloy sa pagluluto. Di ko lang mapigilan nang lingunin siya matapos maamoy ang amoy niya. Tired? She asked softly. Mabilis akong umiling at pinulupot ang braso ko sa bewang niya. To hold her this close made me smile. Paano pa pagbalat sa balat? Enough. I don't think that's enough. Pagod ka na, Tyron. Ako naman. Tumawa siya na mahina at pilit kinuha sa kamay ko ang pamaypay. Ngunit di ko siya hiniyaang kunin yon. I am not allowing her to do all the work. Kinuha ko siyang prinsesa and the best thing I can offer to her is to treat her like a queen. I will never get tired of you, baby. I felt her smile and even held my nape. Ang bala kong patak na halik lumalim. Her lips are the delicious things I've ever tasted. Daddy, sunog na ang mushroom. Mabilis akong mumulat at napahiwalay. Patay mali siyang napakamot sa batok at sinilip ang ihawan. There, I found the mushroom under black colors. Sorry, princess. Magluluto ako ng bago. Geia pouted her lips. Kunot ang noo matapos siyang tumalikod at binigay ang buong atensyon sa chocolate powder. Kala ko ba strict father ka? Ba't tumitiklop ka yata kay Geia? Asarapan ng malaking baby ko. Napapikit ako at pinagsalubong ang kilay. I will not be strict. Depende na lang kung manliligaw ang haharap sa akin. Thinking about it makes me problematic. Lalo nang maalala si West na pinagpipilitan si Remo kay Geia. No! Libreng makakapili si Geia ng taong gusto nito. Hindi ko ipagkakasundo. Hindi, lalo na sa anak ni West. I'll be strict with their suitors. Really? Paano kung sawayin ka? Then I'll be strict on you. Kita ko rumihistro ang gulat sa magandang mukha ni Janine. Tumikwas pang kilit, binigyan ako na nagtatanong ng tingin. And why is that? Geia will surely disobey me because of you. Ikaw nga sumuway din sa magulang. Pero hindi ko natapos ang sasabihin nang hampasin niya ang braso ko. Hindi ko mapigilan ang paghampas niya. How dare you, Tyron? Walang Geia ngayon kung di ako tumakas kasama mo, ha? Di na kita bibigyan ng isa pang anak. Napangawi ako matapos niyang magmarcha paalis. Kinuha niya lang si Geia at dinala sa loob ng bahay. Napamura ako at paniguradong mahabang paglalambing na naman at di nga ako nagkamali. Ayaw niya akong kausapin. She's busy talking to Frey over a video call. Maging si Freya doon nakatutok. Janine, bibisita kami dyan. Di ko lang alam kung kailan. Sinubukan kong yumakap sa bewang ni Janine ngunit pumigla siya para hindi ko siya mayakap. Maging si Geia sumama ang tingin sa akin. Pinagtutulungan na naman ako. Sir Frey, kausapin daw ni Geia si Remo. Nagpantig ang tenga ko. Mabilis nilingon ang cellphone screen. Mukha nga ni Remo ang nandun at malawak ang pagkakangiti kay Geia. Di ko alam ba't naiinis ako lalo na nang marinig ang pagtawa ni Geia. Sa inis, iniwan ko sila sa kwarto at tumiretso ng sofa. Kunot na ako nagtrabaho sa harap ng laptop. Palingon-lingon sa kwarto ngunit hindi yata ako sasundan ni Janine dito sa sala. Inaway na nga ako kanina, titiisin pa ngayon? I don't know but I felt heavy. Ganon siguro talaga. Gusto ko sa akin ang atensyon niya. Huminga ako na malalim at kinalma ang sarili. Well, I should not be feeling this. Janine loves me. Kusang gumuhit ang lingiti ko sa naisip. She is really my medicine. Lalo pa ako napangisi matapos maramdaman ang pagpulupot ng mga braso ni Janine sa bewang ko. I felt her sit next to me. Tampo ka? Pabulong niyang tanong. Mabilis akong umiling at sinara ang laptop. I saw her pouted her lips and hurriedly sat on my lap. I looked straight into her eyes. What I see is an angel with pouty thin lips. Sige ya, tulog na. Do you want to sleep? Tinanong niya yon ngunit ang mga kamay hinuhubad ang suot kong damit. And now she's waking up my inner desire. You might get pregnant. Nagpipigil ako, Janine. She gave me an exaggerated oh. Pinakatitigan pa ako tila hindi naniniwala. So kagabi hindi ka nagpipigil? I uttered a curse remembering the wild ride last night. Kung ako lang gusto ko na maraming anak but I'm considering her. Masakit daw mga anak. Still ano? Baka mamaya umiyak ka na naman at sabing huli ko na. No, kapag handa ka na lang ulit. She blinked, then held my nape and even smelled my jaw. But I'm ready now, baby. She caught my eyes and smiled seductively. Mahina ako napamura at mabilis sinawakan ang bewang niya with self-control.
Agad si Janine ngumisi nung sunggaban ko ang mga labi niya at marahas siyang halikan. Mas yumakap siya at kumapit sa braso ko. Mas tumalim ang tingin at walang sinayang na oras. And again, from that sofa, we put the night on fire. And I will never get tired of doing it all over again. I am very thankful she joined me. Noon akala kong walang pag-asang pakasalan niya ako, lalo pat kuya lang ang tingin niya sa akin. All I thought it will be hard taming her but tables turned. Siya pa ang nagbahabol. Am I lucky? My friends know how madly and crazy I am to her. Kahit siguro ipagkait siya na magulang niya, patuloy ko siyang ilalaban. She screams forbidden, but there is a way. Every time I saw her with those little clothes and robe, I pictured her being my wife. And now she's my wife. There's nothing wrong to fight for what you want to have. But do not make any careless decisions. My love for Janine taught me how to be considerate and to be selfless. Handang magbigay at magpalaya. Hindi ko siya balak ikulong sa akin kung ayaw niya, but luckily, she's more than willing to be caged by me. I dreamily looked at her as she scrambles the egg. Kung di lang sumingit si Gea na naglagay ng asin, hindi pa ako kukurap. But now, I'm looking to my very own princess and queen. Pareho pa silang seryoso na napangiti sa akin. Need help? Unang lumingon si Gea, kunot ang noo at umiling. Umiling din si Janine kaya't bagsak ang balikat na natili ako nakaupo. Nangunot lang noo ko matapos marinig ang iilang katok at pagsigaw. Delivery po! Akbang tatayo ako ngunit mabilis bumaba sa upuan si Gea. Kinuha ang wallet na inaabot ni Janine. Namayabang ako matapos makitang tumakbo pa ito papunta sa pinakapinto. What was that? Nilingon ko sa Janine na kumibit balikat. Order niya. Bakit? May o-orderin ka rin? Napamang ako. I think I need a lot of bank accounts for this. Masyado yatang maluho ang anak ko. No, I will rather shop physically. Napatango siya at isang beses lumingon sa sala. Pilit sinisilip si Gea or not. Ako rin, Tyron, on the way ng order ko. Lingerie lang naman. Napaawang ang mga labi ko at napahawak sa sentido. Sa online siya talaga bumili nun? Bala ko palang magprotesta ngunit agad niya akong iniwan sa kusina at pumanhik sa sala. Pagbalik ni Janine ang hahaban ang nguso. Huwag mong sabing marami ang on the way niya. What else, baby? Sumusukong nilapag kang wallet sa mesa at nilapit sa kanya. Ayos lang naman kahit ubusin pa niya. Nagpapakahirap naman talaga ako magtrabaho para sa kanya, para ibigay lahat ng gusto niya, and I think I made the right decision. Magtatanim na lang ako ng marami pang mushroom. Huwag kang mabibigla, please. I sighed and smiled a little. Para lang yan. Ang kanilang kaligayahan ng aking pangunahing prioridad. Lumapit ako at mabilis siyang niyakap sa bewang. I even kissed her temple and assured her that it's all okay. Kahit libo-libo pang maubos mo, okay lang. Spill it. What else is on the way? She giggled and looked at me with excitement. On the way na nga rin pala ang baby boy mo, Tyron. Congrats! At parang hihimatay na naman ako kapag pinakita ni Janine sa akin ang pregnancy test kit. Dalawang nakikitang pulang linya ang kumakaway sa harapan ko. Sumisigaw na isa pang, baby! Kinakapusan yata ako ng hininga sa nakikita. Lumalaki na talaga ang pamilya ko. Kailangan kong huminga. Oh God, binigay mo sa akin lahat ng kailangan ko para mabuhay. Tuluyan kong yayakapin ang pamilyang to. Ang iyong espesyal na regalo sa akin. Nabuo nila ang pamilyang pinapangarap nila at lalo nilang minahal ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.